Maligayang pagbabalik kapatid. It's kapatid Alvin is here. Minsan ba napaisip ka kung bakit sa dami ng taon ng ating kalendaryo, may mga partikular na petsa na tila nakaukit na sa bato? Mga taon na hindi lang basta-basta lumipas, kundi bumali sa takbo ng ating tadhana bilang isang lahi. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay mula sa mga pahina ng ating nakaraan patungo sa isang pintuan na malapit na nating buksan. Isang pintuang magpapasya kung saan tayo pupunta sa susunod na dekada. Handa ka na ba, kapatid? Sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, sa bawat yugto ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga sandaling binago ng kasaysayan ang direksyon ng ating bansa. Sariwain natin ang taong 1898. Kalayaan. Matapos ang 3 siglo ng pananahimik, sa wakas, narinig ang sigaw ng mga Pilipino. Doon nagsimula ang ating pangarap na tumayo sa sariling mga paa. Tumalon tayo kapatid sa taong 1986, ang EDSA Revolution. Pinatunayan natin sa buong mundo na ang pagkakaisa ay mas malakas kaysa anumang armas. Binago nito ang mukha ng ating demokrasya. At ngayon, kapatid, nararamdaman mo ba ang hangin? Oh boy! Papalapit na naman tayo sa isa pang malaking pagbabago. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Isang turning point na maaaring tuluyang magpabago sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ito ang taong 2028. Bakit ba ito mahalaga? Bakit ba ito mahalaga sa atin kapatid? Bakit ba ito pinag-uusapan sa mga likod ng mga saradong pinto ng mga eksperto at sa mga kanto ng ating komunidad? May sagot ka ba kapatid? Ang 2028 ay hindi lamang basta election. Ito ang taon kung saan magtatagpo ang resulta ng lahat ng ating ginagawa ngayon. Ito ang taon kung saan ang Vision 2040 ng ating bansa ay dadaan sa isang acid test. Sa puntong ito kapatid, kailangan nating maging tapat. Nakikita natin ang pag-unlad, ang mga makabagong infrastruktura, ang pagbangon mula sa pandemya, ang digital transformation. Pero kasabay nito, bitbit din natin ang mga sugat ng nakaraan, ang korupsyon, ang kahirapan, at ang tila walang katapusang bangayan sa politika. Oh boy! Pero ang tanong ng lahat, ano nga ba ang naghihintay sa Pilipinas sa 2028? Ang pag-angat ba ng ating bansa? O ang panibagong pagsubok? May sagot ka ba kapatid? Isipin mo ito kapatid. Isang Pilipinas na hindi nalang tagapagsubaybay sa teknolohiya, kundi isa ng leader sa Asia. Isang bansa kung saan ang iyong diploma ay may katumbas na disenteng trabaho rito sa ating lupa, hindi na sa ibang bansa. Iyan ang pag-angat. Ngunit, huwag tayong pakasisiguro. Ang 2028 ay maaari ring maging panibagong pagsubok kung hindi tayo magiging mapanuri. Kung hahayaan nating emosyon lang ang magdala sa atin, baka muli tayong maligaw ng landas kapatid. Ang kasaysayan ay mapaglaro kapatid. Inuulit nito ang sarili sa mga taong tumatangging matuto. Ang 2028 ay posibleng maging simula ng bagong yugto sa ating pambansang kasaysayan. Pero hindi ito isusulat ng mga politiko lamang. Isusulat ito ng bawat Pilipinong nagmamahal sa bayan. Kapatid, ang iyong boses, ang iyong desisyon, ang iyong paghahanda ngayon
ang magdidikta kung anong klase ng Pilipinas ang dadatnan ng susunod na henerasyon. Tayo ang arkitekto ng taong ito. Handa ka na bang harapin ang hamon? O mananatili ka na lang bang manunood habang muling isinusulat ang ating tadhana? Pumili ka, kapatid. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pagninilay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang iyong saloobin sa comment section. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa 2028? Muli, it's Kapatid Abilis here. Hanggang sa muling pagkikita, kapatid, para sa Pilipinas at para sa bayan.